Magkano nga ba ang sahod ng mga abogado sa Pilipinas? Isa sa pinakakaraniwang unang pinapasukan ng mga bagong abogado ay ang Public Attorney's Office o PAO. Ang isang Public Attorney 1 ay karaniwang nasa salary grade 25 na may sahod na 111,000 pesos kada buwan. Sa pagtaas ng rango, tulad ng pagiging Public Attorney 5, maaari itong umabot sa higit 180,000 pesos kada buwan na nasa salary grade 29. Kasunod nito ay ang mga government prosecutors. Sila ang kumakatawan sa estado sa mga criminal cases at responsable sa pagsampa ng kaso laban sa mga akusado. Ang entry position na Prosecutor 1 ay kadalasang nasa salary grade 26 na nasa 126,000 pesos kada buwan. Habang tumataas ang posisyon, hanggang Prosecutor 4 na may salary grade 29, maaari itong pumalo sa mahigit 180,000 pesos kada buwan o higit pa. Sunod naman ay ang mga abogado sa Office of the Solicitor General, ang tinatawag na law firm ng gobyerno. Sila ang nagtatanggol sa Republic of the Philippines sa mga kaso sa Supreme Court at iba pang mataas na hukuman. Ang Associate Solicitor 1 ay nasa salary grade 24 na may sahod na 101,000 pesos kada buwan. Siyempre, habang napopromote, lalo pa itong tumataas hanggang sa Senior State Solicitor na merong salary grade 29. Muli, ito ay nasa 180,000 pesos o higit pa. Ang Solicitor General naman mismo ay merong salary grade 31 na umaabot sa 293,000 pesos kada buwan. Sa Hudikatura ng Pilipinas, isa sa pinakarespetadong posisyon na maaaring marating ng isang abogado ay ang pagiging hukom. Ngunit bukod sa bigat ng responsibilidad, magkano nga ba ang kinikita ng mga judges sa bansa? Simulan natin sa unang antas ng korte. Ang mga hukom sa Municipal Trial Court, Metropolitan Trial Court at Municipal Circuit Trial Court ang itinuturing na frontliners ng hustisya. Sila ang unang humahawak sa maraming kaso, mula sa minor criminal offenses hanggang sa mga civil disputes na karaniwang kinakaharap ng ordinaryong mamamayan. Ang mga hukom na ito ay nasa salary grade 28 na may tinatayang sahod na nasa 160,000 pesos kada buwan. Kapag mas mabigat at mas komplikado ang kaso, dito pumapasok ang Regional Trial Court o RTC judges. Sila ang humahawak sa mas seryosong krimen tulad ng murder, malalaking civil disputes, family court cases at mga usaping may mataas na halaga. Dahil sa bigat ng kanilang responsibilidad, mas mataas din ang kanilang sahod. Ang RTC judges ay kabilang sa salary grade 29 na may buwanang kita na nasa 180,000 pesos. Sa susunod na antas, matatagpuan ang mga mahistrado ng appellate courts. Kabilang dito ang Court of Appeals, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay suriin at repasuhin ang mga desisyon ng mga mababang hukuman upang matiyak na tama ang naging aplikasyon ng batas. Dahil sa lalim ng kanilang legal na pagsusuri, ang mga mahistradong ito ay nasa salary grade 30 na may tinatayang sahod na umaabot sa mahigit 200,000 piso kada buwan. Ngunit kapag umabot na sa pinakamataas na hukuman sa bansa, mas tumataas pa ang antas ng responsibilidad. Ang mga Associate Justice ng Korte Suprema ang kabilang sa mga pangunahing tagapagpaliwanag ng konstitusyon at batas ng Pilipinas. Ang kanilang mga desisyon ay may kakayahang makaapekto sa buong bansa. Dahil dito, sila ay nasa salary grade 31 na may buwanang sahod na tinatayang nasa mahigit 290,000 pesos. At sa pinakataas ng hudikatura ay ang Chief Justice. Siya ang namumuno sa buong sistema ng korte sa Pilipinas at may mahalagang papel sa administrasyon ng hustisya sa bansa. Ang Chief Justice ay kabilang sa salary grade 32, pangalawa sa pinakamataas, sunod lamang sa presidente na may salary grade 33. Ang Chief Justice ay may tinatayang sahod na umaabot sa higit 340,000 pesos kada buwan. Lahat ng mga nabanggit na halaga ay base pay lamang at ito ay madadagdagan pa dahil sa mga allowances at bonuses tulad ng Representation and Transportation Allowance o RATA, 13-month pay, 14-month pay, clothing or uniform allowance at marami pang iba. Pagdating naman sa private practice, mas mahirap alamin ang kanilang sahod dahil ito ay iba-iba, depende sa law firm na pinapasukan. Ngunit ayon sa ilang sources, ang isang associate o entry-level na posisyon sa isang law firm ay kumikita ng nasa 50,000 pesos kada buwan
Habang tumataas ang pwesto, maaari itong umabot sa 300,000 hanggang lagpas 1,000,000 kung ikaw ay maging partner na. Bukod sa base pay, maaari ding magkaroon ng profit share ang isang abogado sa isang law firm.